Marami ang magugulat ngayon mga sangkay sa pambihirang balita na inilabas mga sangkay ng ating pamahalaan ngayon. And I'm sure no, maraming mga Pilipino ang bibilib dito. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Ako ito sa Sangkay Janjan, muling nagbabalik dito sa ating channel. At ito pag-usapan po natin ngayon mga sangkay ang isang malaking balita patungkol po dito sa nangyayari sa ating pamahalaan ng mga proyekto ng ating bansa na ninanakaw mga sangkay. At mayroon pa po tayong matinding balita ngayon na pag-uusapan natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, sa ating YouTube channel tayo po ay 1.58 million subscribers na. Parami po tayo ng parami. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, shoutout po pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Saan man kayong sulok ng Pilipinas o ng ating mundo. Magandang oras po sa inyong lahat kasi nababalitaan po natin. May nanonood daw sa atin sa mga palengke, tindahan, bahay, habang nagdadrive or mga namamasada. So maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagtitiwala. Siyempre, hindi naman kayo manunood sa akin kung hindi kayo nagtitiwala sa mga ginagawa nating content. Ngayon mga sangkay, ito. Mag-usapan po natin ang isang malaking balita. Pero unahin po muna natin to. Ito, good news to ha. Tingnan nyo mga sangkay, ang Pilipinas ngayon nakakapagbayad ng utang. Utang ng Pilipinas bumaba sa 7.46 trillion nitong September. Ibig sabihin nakakapagbayad po tayo ng utang mga sangkay. And remember, itong utang na ito, yung kay PBBM dito, kasi nasa ano lang, kung 17 yan, nasa 4 trillion yung kay PBBM dito. Kasi yung kay PRRD, almost 13 trillion. Combined na po yun ng kay Pinoy. Alright? Marami pong hindi nakakaintindi nila yan eh. Akala nila yung utang na yan kay PBBM yan, yung 17 trillion. Hindi po. Ang kay PBBM dito, since naupo po siya, nasa ano lamang, nasa 4 trillion kung hindi po ako nagkakamali, mga sangkay. So, mababa kung tutuusin. At ang matindi dito, nakakapagbayad po ng utang. Bahagyang bumaba ang utang ng Pilipinas sa 7.46 trillion sa pagtatapos ng September. Anunsyo ng Bureau of the Treasury ngayong Huwebes. So, nakaraang araw mga sangkay. So, ayon sa kanila, dahil ito sa sound fiscal discipline, strategic borrowing strategy, at proactive liability management ng gobyerno. Suportado umano ito ng matatag na market conditions at domestic investor confidence. Ayon sa BTR, nasa 68% ang kabuohang utang ng Pilipinas o nasa 11.97 trillion ang mula sa domestic borrowings. Kasunod ito ng polisiya ng pamahalaan na nabawasan ang foreign exchange risk habang pinatatatag ng ang domestic capital market development. Bahagya namang tumaas ang 5.48 trillion ang external debt ng bansa dahil sa paghina ng halaga ng piso. Okay, mga sanggay. So, ayan ang good news, no? Nakakapagbayad tayo ng utang. Alright, ngayon, move forward po tayo. Ito yung napakagandang balita. Ayon kasi dito, mga sangkay, magkakaroon po ng matinding reforma sa DPWH. At ito po ang hinihintay ko talaga, mga sangkay. Kasi, okay yung may mga mapakulong. Okay yung may mga makasuhan. Okay na may mga pinangalanan na po ngayong mga buhaya. That's good. For the first time, nangyari yan, mga sangkay. Hindi po yan nangyari sa mga nakaraang administrasyon. Pero, ang pinakagusto kong makita talaga, guys, na magkakaroon po ng reforma sa DPWH at yung sistema aayusin. At ang sistema na yan, magiging transparent at mas magiging matino na po. Ngayon, mga sangkay, ito yung balita. Tinawag daw po ni DPWH Secretary Vince Dizon na single biggest reform sa ahensya ang utos
ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang utos daw ni PBBM na 50% bawas sa materyales, biggest reform daw po ito sa DPWH. Ayan po, 50% ang ibawas sa bawat materyales. Kasi nagiging overpriced po yan, mga sangkay. Overpriced na malala po talaga ang ginagawa nitong mga buhaya. Parang parang ganito lang yan yung material. Let's say, tig 10,000 yung per item. Ang ginagawa po nila, instead na 10,000, gagawin po nila na tig 50,000. O di kaya tig 80,000. Ang masaklap po dyan, yung 100,000 per item, tapos 10,000 lang naman pala yung halaga nun. So, billions of pesos mga sangkay yung nananakaw. So, biggest reform daw po ito. Ngayon, ayon po dito sa balita, tinawag ni Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary Vince Dizon, na single biggest reform sa ahensya ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ibaba ng hanggang 50% ang presyo ng construction materials sa mga proyekto ng gobyerno. Good job! First time nangyari. Nangyari ba to nung panahon ni PRRD? No, guys. Kahit balibalik rin po natin ang mundo, hindi po yun nangyari nung panahon ni PRRD. Sa totoo lang, ako po ay nagtataka, mga sangkay, kung bakit po walang ginawang aksyon dito ang pamahalaan nila dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi kung titingnan po natin ang balita, mga sangkay, malawakan ang korupsyon talaga sa DPWH yung panahon pa po ni PRRD, mga sangkay. Nakalagay po, i-search po natin sa Google, makikita po natin Eto, tingnan po ninyo mga sangkay. Kahit si PRRD nagsalita po dyan, rampant ang ghost project sa DPWH. Ito po ang kanyang isiniwalat, mga sangkay, noong 2020. Ayan Duterte says, ghost projects rampant in DPWH. Pero wala po silang inayos sa sistema. Ang nangyari pa mga sangkay, yung sistema lalo pong pinalala na pumangit. Kasi nga po, lahat ng mga project hindi na po dumadaan sa LGU. Basta magpapatayo na lamang po doon yung DPWH, tapos. Dati kasi mga sangkay, bago sila makapagpatayo, kukonsulta po muna sa LGU at pipirma ang LGU kung ito ay talagang dapat ilagay na project sa kanila. Kasi baka mamaya, magtayo sila ng isang proyekto, hindi naman akma sa kung ano ang pwesto nito. 'Di ba? So ngayon, salamat na lang kay BBM kasi he is the only president, guys, na gumawa ng reformang ganito. Sabi po dito, kailangan na talaga nating seryosohin itong pagbabago at reforma sa DPWH. At sa tingin ko, itong direktiba ng ating Pangulo, I think this will be the single biggest reform ever in the DPWH. Dagdag pa niya, nagsimula na tayo several weeks ago sa pagre-review at pagbe-benchmark ng mga presyo. At tama po ang Pangulo. Marami po rito ay talagang ang layo ng presyo sa merkado. Exactly, guys. Overpriced. Malala po talaga, mga sangkay na overpriced ang ginagawa nitong mga member ng DPWH at mga kontratista. So ngayon, may biggest reform na ginagawa. Maliban pa po yan sa ginawa ng DPWH na pag-adapt ng blockchain na. Yung blockchain, yun po yung magbibigay ng transparency sa lahat ng mga project ng DPWH. Ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. ay matapos umanong matuklasan ni Dizon na may mga overpriced na materyales sa mga proyekto ng gobyerno na pinagkakakitaan. Ayon sa Pangulo, ang pagkaltas ng hanggang 50% na presyo ng mga materyales ay magriresulta sa 30 to 45 bilyong pesos na matitipid. Kita niyo yan, mga sangkay? 30 to 45 billion pesos na matitipid. Dahil po dyan. Nitong Huwebes, pinag-utos na rin ng Pangulo sa iba pang ahensya ng government ang 50% na bawas sa halaga ng mga proyekto. Kabilang dito ang Department of Education, Department of Agriculture, Department of Interior and Local Government, Department of Health, Department of Transportation, National Irrigation Administration at iba pang pangunahing ahensya. Good job, Mr. President.
So, ito na yon. At least ngayon, hindi na po nasasayang yung tax ng taong bayan. Di ba? Nakikita po natin na may patutunguhan na. First time po ito mga sangkay na nagkaroon ng reformang ganito. Isipin nyo kung hindi si BBM naging presidente, paano ang Pilipinas? Paano po mga sangkay? Kaya nga sabi ko, kung tutuusin, kailangan i-extend ni BBM yung kanyang termino since bata pa po siya. Kita niyo naman, malakas pang Pangulo, active pa po. At lagi po siyang nasa field. So, kung pwede lang, siya pa rin. Kasi, sinong pagkakatiwalaan nyo na susunod na Pangulo? Di ba? Yung susunod na Pangulo, paano kung mabalik lang ulit yung ganitong klaseng kalakaran? So, it's time, no? So, good job, Mr. President. Salamat sa'yo. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube, guys. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.